Kinikita sa Pogo, balewala kung nagugulo ang bansa. Maraming mambabatas ang nananawagan na ipatigil na ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO dahil sa mga kontrobersya at krimen na nauugnay dito. Nararapat nang suspindihin ang POGO operation sapagkat bukod sa krimen, banta rin ito sa seguridad ng bansa. Hindi naman nakakatulong o nakatutulong sa ekonomiya ang POGO sapagkat hindi lahat sa mga ito ay nagbabayad ng buwis. Mga POGO lamang umano ang kumikita at hindi ang kaban ng bansa. May mga naghahain na rin ng panukalang batas na nagpapatigil sa POGO sa bansa. Nagsimula ang POGO noong 2017 sa panahon ni dating President Rodrigo Duterte. Inaprubahan naman ng mga senador ang POGO. Sabi ni dating President Duterte, nakatitiyak siya na makakatulong sa bansa ang POGO. Ang PAGCOR ang nagbibigay ng lisensya sa mga POGO. Pero nag-iba na ang panawagan ng mga mambabatas at gusto na nilang ipatigil ang POGO. Ito ay kasunod ng mga nangyaring pagsalakay sa mga illegal POGO sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Hindi na online gaming ang ginagawa ng POGO, kundi iba't ibang scams, cryptocurrency scam, love scam, investment scam, at pati na human trafficking at prostitution. Umalag naman ang PAGCOR sa panawagang buwagin ang POGO. Malaki umano ang kinikita nito, 20 billion piso taon-taon, sabi pa ng PAGCOR. Kapag binuwag ang POGO, magsusulputan pang lalo ang mga illegal POGO at lalong magkakaroon ng krimen. Hindi umano pagbuwag sa POGO ang solusyon sa problema. Sabi naman ng DOLE, ang Department of Labor and Employment, na 22,000 Pinoy ang mawawala ng trabaho kapag binuwag ang POGO. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Leguesma, malaking problema kapag binuwag ang POGO. Hindi raw dapat isara ang mga lehitimong kumpanya ng POGO. Maraming legal POGO sa National Capital Region na ang naka-empleyo ay Pinoy. Mahalaga ba ang kinikita sa POGO o ang kapanatagan ng bansa? Mula nang magsulputan ang POGO, hindi natiwasay ang bansa. Naging abala ang Philippine National Police at iba pang ahensya sa pagtugis sa illegal POGO. Sa halip na ibuhos ng PNP ang atensyon sa mamamayan sa paghabol sa mga Chinese na nangingid na pumapatay at kung ano-ano pang krimen, nauubos ang kanilang oras. Mahalaga ba ang 20 billion piso na kikitain kung nagugulo naman ang mamamayan dahil sa POGO? Aanin ang pera kung wala namang katahimikan. Yan ang matindi dyan. Yung POGO, wala nang binabayad na buwis. Puro krimen pa yung nangyayari. Illegal, puro scam. Lahat na ng illegal nandiyan dyan na. Ang daming POGO dito na illegal. Dapat itigil na yan. Dapat ipasara na yan. Ang mag-utos dapat dito ay yung presidente ng bansa, si PBBM. Dahil maraming biktima rito. Hindi lang Pilipino, kundi mga ibang lahi. Aanin may malaking binabayad kung puro problema naman at walang katahimikan ng bansa. Marami ang nadadamay. Pati mawawalan daw ng trabaho, marami. Problema na ng gobyerno yan. Hindi gumawa sila ng paraan para bigyan ng trabaho itong mga mawawalan ng trabaho dito sa ganitong uri ng pamamasukan na POGO. Illegal nga dapat ipasara. Yan ang masakit sabi-sabi. Nagkakaroon ba ng lagayan dito? Bayad-bayad o bayaran ng mga nasasangkot dito ng mga opisyal ng gobyerno kaya hindi ito mapatigil? Walang mangyayari talaga pagka ganito. Ang dapat dito ay ang mismong presidente ng ating bansa na si PBBM ang gumawa ng hakbang para maipatigil itong mga ganitong klase ng illegal na gawa at dinadala ng POGO. Ito yung
nag-umpisa nung panahon ni President Duterte na ngayon namamayagpag imbes na makatulong perwisyo ang nangyari. Kaya dapat itigil na ito.